Ang XRM125 ay kilala natin bilang isang small underbone off-road motorcycle na sumikat 20 years ago na mga idol ang nakakaraan. But still, nandito pa rin ito sa market at patuloy bumibenta dito sa merkado at patuloy na tinatangkilik ng mga Pinoy. Ang tanong dyan mga idol, sulit pa nga ba ang Honda XRM sa kabila ng mga nagsisilabasang mga mas high-tech at mas modern design na motor ngayong taon? Alamin natin yan mga idol. Welcome to Haji Moto Vlogs and this is Honda XRM 125 Fi. Let's go! At para magsagawa ng review at maghatid ng updated price regarding sa cash and installment nito, ay lumipad ng aming team. Ako lang pala mga idol sa Masinloc, Zambales para mag-walkthrough dito sa isa sa mga best dealer ng motorsiklo na R-Cycle Supreme Bikes. Dito naman ay merong quality, durability at affordable at reasonable price para sa inyo na motor tulad ng Yamaha, Honda at iba pa. Para sa inquiry naman mga idol at katanungan, bisitahin nyo lang ang kanilang branch dito na matatagpuan sa address na Mercedes Street, North Poblacion, Masinloc, Zambales. At pwede nyo din kontakin sila sa cellphone number na 0910-313-8570 or 0917-133-6619 at siguradong aasikasuhin kayo ng mga nagpopogian at nagagandahang staff dito na sila Sir Jason Ebrenga, Ma'am Jasmine Joy Balvin at Sir Sherwin Umayam. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Sugod na at bumili na ng mura at dekalidad na motor dito. Laging tatandaan, motorcycle stream ang hanap, i-Supreme Bikes mo na yan. Kung ang hanap mong motor ay dual purpose na pwedeng on-road or off-road pero di mahirap sakyan at napakadaling imaneho, baka ito na ang motor na hinahanap mo mga idol. Ito ang Honda XRM 125 na kita mo pa lang sa looks at body design ay siguradong walang kaarte-arte ang motor na ito, mapapatag man na daan o lubak na daan. At sa personal masasabi ko dito as experience na una ko itong sinakyan at imaneho ay sobrang gaang, walang paldo, di hirap sa akyatan at higit sa lahat, tipid sa gasolina. Kahit dati ay carburetor pa lang ito, way back 2016. And now this is the new and improved Honda XRM 125 Fi na pagdating sa quality, endurances of the road activity at syempre, mas pinatipid ito sa gasolina. Ang Honda XRM 125 Fi ay may kargadong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam 4-stroke with 2 valves na gumagamit naman ng air-cooled and fuel injection para sa kanyang fueling system na merong average sa kanyang mileage na 65.75 km per liter. Sobrang tipid, sakto din sa pang daily use. Pagdating naman sa sukat ng makina, ito ay merong bore na 52.4mm, a stroke ay merong 57.9mm. Ang motor na ito ay semi-automatic manual transmission, meaning cambio at accelerator lang ay all goods na. Recommended ito for both beginners and more experienced rider. Performance naman ito ay merong maximum power na 9.5 horsepower at 7,500 RPM at peak of torque na 9.55 Nm at 6,500 RPM. At kayang umabot sa bilis na 90 to 100 km per hour. Pero depende yan sa hinete, kung kamote o kabado. At ngayon silipin natin at ikutan pa natin ang motor na ito kung ano-ano pa ang pinagmamalaki ng XRM 125 batay sa features at other specs nito. Let's go! Unahin natin sa looks nito na very aggressive, massive, sporty map underbone na sakto talaga sa off-road, lalo na sa mga rural or province area na malubak ang dinaraanan. At sa handle grip naman nito ay makikita natin na merong handle cover for safety kung gagawin mo itong isang sports bike. Maganda din ang head cover nito na akala mo isang helmet ng mandirigma. At ito ay gumagamit ng halogen bulb para sa headlight nito. At sa signal lights nito ay nakalabas at flexible ito just in case na matumba ay di agad-agad mababali. At ito ay gumagamit ng ordinary peanut bulb. At kita nyo naman mga idol ang laki ng clearance ng front fender nito sa gulong na may sukat na 145mm para sa ground clearance na kahit malubak o mabato ang dinaraanan mo ay walang kaproble-problema. Upside down telescopic port naman ang gamit sa suspension sa harap na may single disc brake and single piston caliper at rim set and spokes na may sukat na gulong na 70 by 90-17 na naka-tube type po
na merong disenyo na spikes na pang malakasan. Sa likod nito ay pansin natin ang maumbok na gilid at matulis na puwitan ng motor for aerodynamic design. Ang taillight naman ay gumagamit ng ordinary bulb at ordinary peanut bulb naman sa signal lights nito na nasa iisang kaha lang sila nakalagay. Dual shock absorber naman ang suspension sa likuran, drum brake para sa braking system na naka-rim set din na may sukat na gulong na 80/90/17 at ito po ay naka-tube type pa lang din. Sa hatak naman ay gumagamit ng chain drive with 38T sprocket size na may chain cover para sa dust and dirt na protection sa kadena. At meron itong kambyo na 4 ang gear na pwede mong pagpilian para mas kalkuladong gear na kinakailangan mo, depende yan sa road condition. Sa kabilang side profile naman ay makikita natin sa kaha nito na equipped na ito ng PGM-FI or Programmable Fuel Injection na kung saan kalkuladong paggamit ng gasolina. Kaya sobrang tipid ito. Meron pa rin itong kickstarter na malaking tulong sa sandaling humina o malobat ang battery ng motor mo. Sa simpleng sipa lang nito ay agad mag-iignite ang motor mo. At ito naman ang kanyang foot pedal para sa rear brake. Ang decals naman nito ay very aggressive and boldy na may red, black, gray, and white combination na sobrang astig and cool talaga tignan. Sa gilid ng puwetan ng motor ay dito matatagpuan ang susian para sa underseat compartment at gas refiller nito. At sa front area ng riders ay makikita natin ang traditional design ng palikpik na minsan ko nang ginawang patungan ng hita at paako. Sobrang relax. Pwede nyong itry kung XRM user ka. Dito naman tayo sa manubela mga idol na mahaba at naked handle pa. At sa haba nito ay napakadaling lumiko at mas malaki ang radius ng pagliko mo kumpara sa maliit na manubela. At sa disenyong handlebar nito na BMX style na pwede kang maglagay ng camera na imamount mo dito. Ready for capturing your extreme sports activity. Sa mga pindutan naman mga idol, sa kanan merong high and low beam, turn lights at horn. Sa kaliwa, meron lamang electric starter button. Sa kaliwa pa rin mga idol, dito ang kanyang throttle control with brake lever sa unahan na may bar end. Sa kanan ay handle grip with bar end naman. Sporty and very stylish naman ang fully digital radar nito para sa kanyang console panel na may iisang button para sa set and select. Traditional manual key naman ang ignition key nito na mayroong function na on and off at lock for easy igniting at syempre safe din ito sa mga magnanakaw. Sa upuan naman mga idol, malapad na sukat, makapal na foam para sa wet packs at kalmot po sa attraction naman ang cover nito para mas kapit na kapit ang wet packs sa upuan. Ang underseat compartment naman nito ay di kalakihan pero may kalaliman na pwede ka nang mag-ipon ng tubig kung gusto mo lang mga idol. Pero kasya ang maliit na bagay o tinutuping bagay. At ito naman ang kanyang fuel tank refiller na may kapasidad na 3.9 liters. Malayo-layo na din ang mararating mo sa isang full tank lamang dahil fuel injected na po ito. Dumako naman tayo sa kanyang body dimension at ito ay may kabuwang haba na 1,933mm, lapad 833mm at taas ay nasa 1,049mm. Pasok din pang daily use at city driving dahil kayang ipasok-pasok at isingit-singit sa mga heavy traffic. Ang seat height naman nito ay nasa 775mm. Para sa reference nyo mga idol, inimbitahan ko si Lee Min Ho na may 5'4" ang taas. At kita nyo naman, no problem sa kanya, abot ng 2 paa niya ang floor. Sa comfort naman ay relax sa braso at likod dahil mataas ang manubela nito na di kayuyuko at straight lang ang body. Kaya okay din pang matagalan ang gamit. At sa timbang ni Lee Min Ho na 58 kilo na may macheting pangangatawan ay basic magmaniobra, mapa-reverse o forward man yan. Dahil ito ay tumitimbang lamang na 102 kg. Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo with regard sa kanyang cash and installment via Supreme Bike Masinloc Zambales branch. Okay? So pagdating sa kanyang cash, ito ay merong cash na 71,900. Pagdating naman sa down payment, ito ay meron 7,395 pesos para sa lowest down payment mga idol. At kung kukunin mo siya ng 3 years, meron siya monthly installment na 3,566. 2 years naman, 4,470 at ang 1 year ay 7,243. Kung maaga ka or due ka magbayad, ito ay may rebate na 250 pesos. Pag ito ay kukunin mo ng installment and cash, meron siyang previous na helmet syempre.
At ayun na nga mga idol, ang masasabi ko dito ay sulit pa rin ito bilhin at kayang-kaya pa rin makipagsabayan sa mga bagong motor na nagsisilabasan ngayon. Lalo na kung pati pera ng gasolina ang usapan. At di lang yon mga idol, ang isa din sa dahilan kung bakit mabenta pa rin ito sa merkado ay ang parts availability na di ka mahirapan sa replacement at maglagay ng accessories sa motor na ito at napakaganda ito i-customize. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit pa ba o hindi? At kung Honda XRM user ka ngayon, anong masasabi mo sa motor mo? I-comment mo na nga yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating multi page na Haji Motovlogs TV. Ano po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.